Hi, hello, good morning, good evening. Another Sunday for Business Mentor Talks. Alam nyo ba today, Sunday, ay mapakikita natin how a young entrepreneur from Benguet was able to help and make a difference, no? And so much so that natuto siyang to really help the community and also make the brand. And in fact, yung kanilang farm ay naging Department of Tourism certified. So without further ado, alamin natin. Let us hear from Grail Polig of, again, a young entrepreneur. Good Sunday to you, Grail. Kamusta ba ang Sunday Hello po, ngayon? sir. Okay naman po, sir. Malamig lang po. Malamig, no? Alam mo naman, ang Yes, Benguet, sir. parating always on the high side, no? But Grail, Yes. sabi mo sa akin, paano ka nagsimula magnegosyo? Yan. Kailangan na mag-scarf ata si Grail dahil lalamig. Yes po, sir. Sorry po, sir. Yes Anyway, po. yeah, anyway, great. So yung paano ka nagsimula magnegosyo? Tell us, how did you start your journey sa entrepreneurship? Nagsimula po ako, sir, nung high school pa po ako. High Oh, school pa. aha. Actually, elementary po kasi may nakikita po akong so gumagawa po ako with the help of my father po. Lagi po Mm. siyang nagbibigay sa akin ng konting puhunan, gano'n. So, una pong negosyo ko is yung marshmallow po. Marshmallow Oh, na coated with yung chocolate dip. So, yan po, tinututpik ko po yung marshmallow, then nilalagay ko po sa toothpick, dip po siya sa chocolate, pinapatigas ko. Yun po, binibenta ko po sa school, ganun po. and you're high So, school, ha? High school ka noon, ha? Nagbebenta ka na. Bakit yes, bakit mo yes po. nakita? Oh, ang parents mo ba ay entrepreneurs talaga? Uh, Yes po, sir. okay. My mother din po. Aha. So I heard that you gumawa ka ng jam na tinignan ng the sister. Sino yung sister from Good Shepherd? Ah, Sister Guada po, sir. Siya po ang parang nag-enhance din po sa akin na inspire po na ganun po yung Although nakikita ko naman po ang mother ko na gumagawa. So parang nag-innovate din po ako, sarili ko po kung paano baka pwede yung less sugar, ganun ganun po. So natikman po niya. Then natikman po ni Sister Guada. So ang ginawa po niya is why not try raw yung nagpagawa siya sa akin ng blueberries kasi meron po kaming blueberries. So, ang binigay niya lang po sa akin is yung honey po. So, yun po yung ginawa ko for her. So kinumbine mo ngayon yung blueberry and honey. Yes Kasi po. it will appear as less sugar, di ba? Yes, no sugar. So Ganun. almost no sugar, no? Kasi natural ano yan. But ano-ano mga products pa ang dinevelop mo at together with your mother? Bali, strawberry po, sir. Sa strawberry po, meron po kaming dried. Ginawa ko po siyang raisins. Tapos itong raisins po is, meron po yung parang retired po na baker ng county club. Kumuha po siya ng kilos sa akin noon. So, ginawa po niya ng raisins. Raisin bread, yun po yung ginawa niya. So, natikman ko, ang sarap po niya. So, Wow! parang raisin strawberry po yung labas nun. Ay, ang ganding, So, Raisin inspired strawberry. din po ako, syempre. Raisin strawberry, di ba? Kasi sabi Yes nga natin, pag po. galing ka sa Baguio Country Club, hindi pwedeng hindi ka bumili ng raisin bread. But this time, Raisin raisin bread. strawberry. Aba, ang sarap dyan, ha? Hindi ko Nakaka-inspire. po alam, sir, kung meron po siya pero sabi niya is wala na siya nagsarili po siya. Hindi Aha. ko lang alam kung saan po yung ano niya. Then, meron din po tayong jam. Meron Mm. tayong preserve, pero ang mga ito po is less sugar po tayo. Then, wala po tayong anti-amag na ginagamit.
at saka food coloring. Yun po ang So parang sasabihin mo talaga, nai-include. parang sinabi mo, Grail, talagang all natural ito. And Yes po, all ang all nasabi mo nun tinesting mo na because you are a family with diabetic. You're a diabetic yes. family, no? So para bang na-test mo na because your father himself was telling na it is effective. So tell us more about the Polig farm. I'm really interested kasi everybody's talking about the Polig farm at yung ano ang tawag doon, yung malaking sign nyo na takure, no? Yung takure. Yes. Uh, a lot of people have been talking about your farm. It is ilang hectares ang farm ninyo, ang Polig farm? Sir, bali 21 po siya pero 3 lang po, 3 lang po yung ano, yung improvement kasi yung iba bangin-bangin. So, ayan. Pero nag-ano pa rin po kami natamnan ng mga salsa or ng mga coffee, ganun po. So the 3 hectares, tell us about ano makikita ngayon ng mga tao sa 3 hectares ng Polig farm? 3 hectares po, sir, is mga berries po siya. May mga Mhm. landscape din po tayo. May mga trails din po. Then meron po tayong rock trails. Yung Oh. may bato po tayo na nilagyan po natin ng wala po kaming glass walk pero meron po kaming steel walk sa may malaking bato. Wow, magaling magaling. So talagang finorm. Pero yung sinabi mo nga makikita yung mga berries. Eto ba may strawberry picking or blueberry picking? Wala po kaming strawberries, sir, dito sa farm. Separated po siya, naka-greenhouse. Pero dito po mismo sa farm, we have the blueberries, yung local po. Mas Aha. masarap maliliit po siya sa imported pero mas masarap naman po. Okay. Ah, we call it ayusit. Ito po yung parang natural, hindi po siya na anong tawag nito, yung parang ano po ng benguet. Pero Berries meron po. kang, oo. But Krill, may nabalitaan ako, meron daw kayong Century Cacao. Tell us about it. Alam mo sa mga Manila Times viewers natin, ano ba yung Century Cacao? Yes po, sa Tublay po, sir, hindi po dito sa farm pero sa part po ng Tublay 'yun. So, Century Cacao po siya is, ah, namumunga na or natanim na before Spanish era raw. Then dun po kami na-expired bilang processor, marami palang kakao dito sa Tublay. So, dun po, kumukuha na kami sa mga farmers ng kakao, pina-process po namin din, sino-serve po natin dito sa ating cafeteria. Wow. So anong kinaibahan? Tell us, how does it taste? Any difference between a Century Cacao and a regular cacao? Meron bang difference talaga, Krill? Yes po. Sir, bali yung galing po dito sa Tublay, meron po yung isang ano po namin dito, processor po, inano po sa Davao and nanalo po siya. So, parang ano po na sabi, hindi po ako na lang ang nagsasabi pero yung mga customer po natin, parang nati po siya then masarap raw compared sa yun sa amin nananam sabi po nila. Okay. So nakakaintriga talaga, ang ganda. I think, Yes papaano po. nga ba pumunta diyan sa Polig Farm? Just for our viewers here in Metro Manila and other parts. Eto ba meron kayong Facebook page? Meron ba kayong where they can probably make a booking? And then ano ba day trip lang ito, no? Day trip lang ang visit, no, Yes po. sa Polig Farm. Yes po. Day Okay. trip lang po, sir. Then, sa Baguio, we are 21 kilometers away from Baguio. So, pero kung gusto niyo pong ano, meron po tayong shortcut. Kung ayaw niyong dadaan po sa highway, sa national highway to ano po ng traffic, meron po tayong shortcut dito sa Pakdal.
So doon po tayo pwedeng dadaan, lalabas po tayo ng part of Trinidad para wala pong traffic. Mhm. Then So, meron po tayo ng Google, so pwedeng andun po yung number natin, pwede po nilang kontakin. Yun po yung ano. so merong pwedeng kontakin. So, pwede bang mag-walk-in din? Kung halimbawa nasa Always, Baguio na, yeah. yes sir. Always walk in po kami, sir. Ah, okay. So, I'm sure marami nagpapakuha ng litrato diyan sa ano no, Tacore no. Nagiging Instagrammable no. Nakita ko nga ang dami naman ang Opo. nagsi-selfie at lahat-lahat. Anyway, Grail, ano kaya ang mapapayo mo for people who are really starting a business? Lalo na sa mga ating viewers sa Manila Times. Ano ba tatlong bagay na pwede mong ibahagi? Kasi you grew up in a family and you are able to enhance the community. Ano ba ang ma-advise mo, Grail? Una po sir, ang isa po ay sa lahat, ngayon po is marami na po tayong mga nakikita online na mga products. So, ang isa ko pong may papayo is uniqueness of the products. Yun Mhm. po yung ano, para hindi po tayo ano sa competitions. Doon din po tayo kasi na ano na may mga competitions. So, at least uniqueness of the product. Then, ang isa din po is kung ano po yung available sa atin, mas maganda po siya. Mhm. Lalo na po kung isasabay mo sa tourism, so mas maganda po yung kung ano yung available sa lugar mo na pwede din pong makatulong sa mga ibang tao, sa ating mga farmers, yun po yung gamitin natin as raw materials. Then number 3 po is sana tingnan po natin yung pwede tayong makatulong ah, sa ating sarili, sa mga customers din po natin na gustong kumain ng ganito pero bawal. So parang parang pasayahin mo na lang sila na bigyan sila na pwede pala, parang gano'n po. Sa health, Para bang about sa health po, opo. healthy innovation and addressing Po. the need of many, 'di ba? Kasi pag medyo may mga bawal minsan masarap kumain ng bawal no? Pero dapat bawal, 'di ba? So I think you're offering an alternative solution. So again, great. Thank you very much for this short interview. Alam ko Thank you po. malamig ngayon diyan sa Benguet at nakakainggit kayo kasi ang sarap ng natural air condition ninyo, di ba? So, yeah, Opo. again, thank you very much for this Thank you Sunday po. morning interview over Manila Times. Again, thank you very much. Have a nice Thank you day. po, Vero. God bless po. Okay, okay, bye-bye.